Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions and Aperon. Check out our partners in the description. Startup Podcast PH is at UPB Silbi, TBI here in UP Baguio, and we're interviewing Cordillera startups. We have Tingi Station, Low Waste Sari-Sari Store, and its co-founder, LK Kadangen. Hello! Hello! Good afternoon. At andun siya sa poster sa likod natin. And ito daw pala ang previous cohort or cohort 1 ni UPB Silbi. So, Silbi is now at its second cohort. Yung mga na-interview kanina sa ibang episodes, they are cohort 2. But si Tingi Station ay from cohort 1, which is last year. Or this year din. Inabot ng this year. But ayun, kamusta? Okay naman. So far, so good. So far, so good. And ayun, so wag natin patagalin pa, LK. So ano nga ba ang Tingi Station? Okay. So Tingi Station is your low-waste sari-sari store na. Pero ano ba yung concept behind that? So here in Tingi Station, you can bring your own containers and get as much or as little product as you need. Yeah, different products, household products, personal care, without the use of single-use packaging. Oh, so yeah, doon pa lang na-amaze na ako kasi alam natin yung problemang yan. I know. Yeah, shampoo, sabon, yung mga liquid na sabon. Tsaka lagi pinag-uusapan niya ng mga tao. Pero finally, nakakita na ako ng gumagawa nito sa wakas. Diba? Kasi totoo, lagi siya sinasabi ng mga tao since parang 10 years ago talaga. na problem ang single-use plastics. Kasi for example, bibili ng sachet ng shampoo and then gagamitin, itatapon na. So, although itapon mo yan sa tamang basurahan, sa non-biodegradable, pero saan mo pupunta yan? Usually, sa landfill na hindi naman nag-biodegrade, diba? So, I think it's better pa rin mag-isip pa yung mga alternative. And kaya nga andun si Tingi Station. Bago natin pag-usapan yung kung paano ito ginagawa exactly, let's know muna yung parang problem na ito. So, alam naman natin na napakasakit. Ako nasasaktan ako sa waste management problem na ito. But I know. Can you explain muna sa atin itong challenge na ito? It's more than just waste management kasi. Kahit na sa lahat ng mga pinuntahan naming communities, kahit na gaano kaganda yung solid waste management nila, kahit gaano kaganda yung segregation, meron plastic kasi kung sa ibang city or ibang nearby municipality, barangay, di maayos yung waste management, na itatangay talaga yan. Kaya we really have to find solutions at source talaga, how we can go away sa plastic. Sige, itong single-use plastic na ito, ano ba ito mga to? Binanggit ko kanina shampoo kasi yun yung pinaka. Pero ano ba itong mga waste na ito na gusto rin nating labanan, kumbaga? Pati mga, for example, mga tawag namin secondary packaging like take-away bags. Mga diba, minsan lang gagamitin, mga plastic labo. Yan, single-use din. Tsaka pag bibili ka sa mga grocery or sa mga convenience store na may plastic na I mean, yung iba na-reuse pero hindi iba pa rin kasi may plastic pa rin yun na pag kumupas na, tatapon mo na. Tapos pag napunit, pag napunit, tatapon na rin. Yun. Exactly. Bukod doon, ano pa ba yung mga plastics? Actually, pati mga PET. Originally, single-use plastics ang mga yan. Hindi sila ideal na i-reuse. Diba? So, pati yan, mga PET. Pito yun eh. Yung pito, sa recycling. Yung label sa baba nung, even like sa mineral water, I think number ano yung mineral water? Do you know ba? Kung anong number? I think ang PET. Kung anong number, But even PET nga, kasi even nga recyclable siya, iba pa rin yung may, ang dami niyan eh. Ang daming bottles niyan, diba? Kumpara kung talagang reusable na lang siya. But bago ulit natin puntahan yung inyong ginagawa sa Tingi Station, paano nagsimula yung parang kagustuhan yung isolve ng problem na ito? Kasi, I mean, tsaka lagi din pinag-uusapan ito pero saan nanggaling yung urge to actually do something? Right. Growing here in Baguio, di ba? Actually, na-mention mo kanina na ang gandang balikan ng Baguio dahil sa lamig na klima, magandang, di ba? Very close to nature, kumbaga. Kasoris, talagang lumaki kasi kami dun sa medyo, kung saan yung landfill ng Baguio. Saan ba? Sa Irisan, Barangay Irisan. And nalimutan ko na yung year, pero nagkaroon ng doon. Trash slide. Dahil sa ulan din. Ulan, tapos slide. Sobrang daming basura. Ayun. So, tas talaga nung sa amin, amoy mo talaga na hindi siya kaaya-aya. Alam mo, parang safe pa ba to? Yung gano'n. Anyway, tapos, so talagang may problema sa basura. Noon pa, ang Baguio City mismo. Tapos recently, mga nalaman ko rin na gumagastos ang city ng hundreds of millions of pesos just to
To Transfer nga, transfer since wala na kaming landfill dito dito. transfer sa ibang landfill? Yep, sa Tarlac. Yeah, gano'n kasi Oh. ang sistema ngayon. So, Grabe. talaga yung gastos, millions na could have been allocated sana sa ibang programs, pero yun nga napunta sa Problem na ito basura problem. kasi nagkaroon ng parang dumadami yung mga tao sa Baguio, Mga Oo, tourist, tsaka hindi lang tourist, yes. mga kumbaga migrants dito, Residents, nagwo-work oo. dito o dito tumitira. So, Mm. lumala pa ba yung problema ng basura dahil dumami yung mga tao? Yeah. Tumaas ang population, Oo. kaakibat niyan for sure, kasi ng volume ng basura. Yeah. Tsaka Ayan. actually hindi lang naman sa Baguio, although yes, Oo, problema sa sa Baguio yan, sa globally Manila din, actually, globally, or it's a Philippine global nationally, problem. tsaka globally din ano. Pero ayun, sige, so pag-usapan natin si Tingi Station na ano. So what exactly are you doing to combat this problem, and as a startup, so paano niyo siya parang ini-implement or ino-operate? Oo. So yun nga, realizing that, kasi growing up nga parang kami kasi sa bahay namin, medyo nakuha na sa'min yung pagiging parang zero waste or low waste, gano'n, sa household level. Oo, Siyempre bata pa kami no'n. Pero ngayon nung adult na kami, na-realize namin yung hirap na mamuhay ng gano'n dahil walang options rin sa True market, naman, true. 'yan. Sa kakulangan ng Mm. options din. Wala tayong choice, as consumers, True. kukunin lang natin kung ano yung available sa market. Ayan. Kaya isa yun na nakita naming gap, na kahit gusto mong mamuhay ng as, zero waste pero walang lack of options. Actually, buti binanggit mo yan kasi ang daming nagsasabi na ayun nga 'no, may mga campaigns na don't use single plastics. Ano gagawin din natin kung We wala namang need to provide alternative? Yeah. Kaya kayo yung nagbibigay ng alternative. Yeah, we want to be part nga of the Ayan. solution. So ano naman At itong alternative na ino-offer ni Tingi Station? ayan, so we are trying to offer tingi-tingi pa din kasi siyempre Sige, budget pag-usapan muna pa natin rin, yan. Pag-usapan muna natin sige yan. What do you yung think about the Tingi culture, since nasa name na rin ni Tingi Station What do you think about the Tingi culture ng Pilipinas and even dito sa Baguio? Bakit nga ba tingi-tingi ang bilhin ng mga tao? Kasi siyempre as, third world country, yun lang talagang afford ng masa, 'di Tsaka ba? yung swelduhan din Tingi-tingi, kasi. I mean, kung yung sweldo swelduhan, ay budget lang talaga. kada 15 Yung iba tapos weekly pa ang weekly, tapos I mean, sahod. hindi naman gano'n kalaki ang sweldo mo, wala kang maiipon, hindi ka makakabili ng pang months, mabibili 'Di mo ba? lang pang week or pang day. Kaya Talagang tingi. small amounts lang ang Oo. yun nga, naging part na ng culture tuloy Well, at true. nag-take advantage naman ng mga brands na, sige Sige. benta tayo ng tingi pero in a form of sachet, 'di ba? Nakamura yung mga brands, nakaapekto naman sa And actually kung i-a-add up mo yun, yung mga binili mong ₱8, ₱8 na 5 ml, 5 ml, 5 ml, actually mas mahal talaga Alam mo, siya. true yan. Gusto ko mag-comment diyan 'Di kasi ba, totoo? na-realize ko na 'pag Oo. mayaman ka, actually mas makakatipid ka pa kung may capital ka Kung kumbaga. kaya mo lang Kasi yung kung upfront cost na totoo yan, mataas. sa tingi-tingi, lugi ka kung tumitingi ka, kaya nga lugi pa kung mahirap ka, kasi kung mahirap ka bibili ka ng tingi, hindi ka naman nakakatipid, Mas mahal siya talaga So 'pag in-add up, parang 'di ba? ang Grabe, unfair niya. Ay, unjust. grabe talaga ang mundo, Oo, grabe daming talaga. unfair na But anyway, bagay. sige, so ano ang ginagawa ni Ayan, Tingi kaya gusto natin Station? i-bridge yang gap na yan, 'di ba, Okay. na gusto natin magtingi-tingi pa din since Okay. yun nga naman ang afford ng madami, pero how can we do it, yun nga, without the use of single-use packaging. Yan Okay. na papasok ang refill na system. Okay. And they can bring their own containers, any containers na basta puwede para sa product. Ayan, then just pay for the amount na bibilhin, kaya siya tingi-tingi, by the gram ang presyo niya. So basically you have this sari-sari store. You have this store Yeah, we have a physical store na with different suppliers na mga, small scale na So paano manufacturers. siya nagwo-work? Kunyari shampoo. Kunyari bibili ako ng tingi na shampoo, I will bring my own container. Yeah. For example, pala muna, anong container ang pwede kong gamitin na paglagyan ng Kahit shampoo? puwedeng bottle, puwedeng Glass bottle or puwedeng yung PET muna na PET? plastic Okay. na yung makapal Okay. or mga HDPE plastic na Okay. talagang pang for shampoo, Okay. ayun. So any size kasi kahit nasa sa'yo naman kung ano yung Yeah, amount, yeah. na bibilhin mo. So kahit nga mga takeaway container, hinge cups, mga naipon sa bahay na kung ano-anong So sa site container. ninyo, so ayan na, so may dala akong container ko, let's say glass bottle, gusto ko nasa glass bottle yung Sure, shampoo ko, sige, no So problem. dala ko yung bottle ko, Yeah. punta ako sa inyo, bibili ako shampoo. Yung shampoo niyo saan galing yun? May container din kayo? I mean, saan niyo binibili yung shampoo na Na bulk oo, namin. Yan mga small scale manufacturers. Yun kami actually nahirapan mag-outsource ng suppliers na inline din sa gusto namin. So you mean ang supplier na hindi yung mga usual? Nope, yun lang, hindi. Hindi siya branded kasi It's sila okay.
they don't Yeah. I mean, parang, medyo complicated. yes. True. I mean, yung mga mainstream brands, puro na yan single-use plastics or yung mga usual na, yun nga, yung mga plastic na actually tinatapon ka lang natin after. Pero, may mga supplier pa rin pala somehow na, Yeah, tas mga local brands oh, na actually sikat sila sa Manila inaalaw naman nila na mag-bulk talaga with ngayon ko na them. nalaman to. Talaga, dami lang. Kaya, yeah. Sana dumami pa ang tingin station na as in kasi sa Manila, ewan ko, or baka di lang sikat. Meron na ba? Baka di lang Meron ka-aware. din, oo. Pero meron din sa QC, sa Makati. So basically, yung supplier nyo is gano'ng kadami, gano'ng ka-bulk ito? Kaya shampoo, So gano'ng yun ka-bulk? nga, 20 liters, yung malaking gano'n. Oh, ano lalagyan niya? Pag binili niya? Carboy, yung black or yung white na Na, makakapal na carboy ang tawag namin eh. ano Carboy yun? container. Parang siyang galon, for example. Yung para lalagyan ng Yung tubig, puti. yung gripo, yung ano, or, ay anong, Ano ba yung tsura niya? saan gawa yung pala, saan anong material ng container na yun? HDPE siya. Yung mga kapal na plastic. Oh, Ganon. tapos malaki siya, 20 Oo, liters. 20 liters. Ganyan. Or per gallon, pwede rin. So kung kayo, masyadong- nagre-refill nyo rin yun? Yung 20, Pwedeng yung hindi 20, na. pwedeng hindi. Diretso na. Mm-mm. Or ilalagay namin sa smaller na mas madaling buhatin. Gallons. Yan. Pero Parang at ganun the end siya. of the day, kaysa sa Shays nga na ano, so kayo, bibili kayo nung malaki, tapos yung mga bibili sa inyo is re-refillan nyo lang mula dun sa lalagyan ninyo. Na yun. Parang ganun yung style niya. And yung pricing, paano nangyayari yung pricing? Kaya shampoo. Mamaya iba tayong example. Pero kunwari shampoo, Sige, paano yung pricing? Per gram? Ganun? per gram. Kinikilo? For example, Ganun? kaya weighing scale talaga ang kan namin. As in, very siya. Manual talaga na work na. Interesting. Ayun. Kaya kung walang problem talaga sa budget, 5 pesos po na shampoo. Okay. Tapos, kan lang. Kung 10 grams siya or 15 grams. Saan kayo? Nasaan kayo? Nasaan ang sari-sari store? Diyan lang actually malapit lang, sa Mega Tower. Yung, wait, saan ang Mega Tower? Medyo malapit sa Baguio Cathedral. Okay. Around doon. Ayun, sakto. Kasi sorry, kakarating ko lang ng Baguio kanina. Okay. Mag-stay lang ako, I think, sa hostel. And yung mga ibang hostel ay walang shampoo na parang walang walang pinaprovide. So, bala ko bumili ng shampoo. So, sorry. Dahil nakusap kita, sa inyo nakabibili sa tingin station. Tsaka hindi naman mag-stay dito na matagal eh. Di ba yun nga, konti lang kasi yung... So, parang bibili ko lang for the duration of my stay here, for ilang days lang yun, di ba? So, kasi bibili pa ako ng ganyang kalaking ganyang kalaking container na mapupunta lang sa basurahan after and then sa landfill. Diba? Sa tingin station na ako pupunta. Tama. Yan. Perfect siya for tourists. Yeah. And Actually, students, na hindi, actually, kaya hindi ako nagdala ng shampoo. May shampoo naman sa bahay, of course. Pero, dagdag bagahe pa yun eh. So, ang ganda nga isipin na sa isang tourist place like Baguio, may tingin station na para nakaka-counter na somehow yung mga tourists na, kasi kada isang tourist yan eh. Diba? Bibili isa-isa ng container, ng shampoo, or ng even kung sachet, ang dami yan. Yeah, exactly. Bukod sa shampoo, ano pa ang ibang mabibili sa tingin station ng tingin? Panlinis, tapos pati panlinis like dishwashing, laundry, mga typical na usual. Dishwashing liquid, and then yung detergent. Soap, laundry Ano detergent, pa? fabric conditioner, mga personal care. Meron din food, actually, nuts. Kung sabon, liquid soap yun, of course, no? I mean, though meron din kami mga bar soap na hindi naman kailangan naked bars. So wala siyang container. Wala. So as in kukunin na lang nung ay, bibili din ako niyan kasi wala din ako dala sabon. May travel soap kami, yung maliit lang. Yun. Yung ganyan lang siya. So, sakto nga talaga pang travel din na Yun, mga travel size. How about kung sa food? Kasi kunwari ketchup, mayonnaise, yun lang, wala kaming ketchup, mayonnaise. Bakit? May issue ba dun sa Wala naman, pero siguro supplier kwan lang siya. Problem. Wala kaming makitang yung may system sana. Hindi ko pa na-imagine. At saka yung kinonsider din namin yung shelf life, yung storage, proper handling. So yung mga madadali lang muna i-handle. So pero buti pala nakakahanap pa ng supplier, no? Kasi I'm thankful, thank you din sa supplier kasi may ganung willing mag-supply ng ganung bulk. Kasi extra effort din sa kanila They have to make sure na sanitized yung container before nila i-refill. Sa supplier side kasi yun eh. So sa sari-sari store nyo, gano'n kalaki sari-sari store? Di ba nakapunta eh, pero para din medyo mag-gets pa naman siya. nakikinig. Actually, fan siya sa baba ng condo.
Meron kaming Okay. 2 stores ngayon, yung isa sa market, public medyo malapit sa market, Okay, oo. okay. Kasi kailangan naming gawing mas accessible. Pero anyway, yung unang branch namin medyo siguro 30 square meters, gano'n. Malaki na rin. Parang ano rin, one BR yun eh, one bedroom yun eh. So parang Gano'n, medyo normal gano'n. na convenience store ano rin, no? Or mas maliit pa Mas yun, maliit, mas maliit na mas onte, maliit. sabagay. Pero actually, okay na siya. May mga ganung ibang convenience store, yung mga maliliit lang na parang mini mart lang na ano, may Yan, ganun lang. gano'n. Tapos, Yes. I mean, kakaiba ba ang itsura niya? May something different ba sa itsura niya? Medyo, puro glass ang makikita mo. Puro glass? Glass Bakit jars. glass? Kasi nung nakita namin pinaka-ideal na container for food items. Oh. So, ayun no, so personal care, shampoo, food, ano pa ba? Mga superfood, pati mga pantry essentials, spices, Oh. rice, flour, sugar. So, bale pag pumunta ako sa mamaya, hanggang oras kayo open? Hanggang 6. Ay, hanggang 6 lang? na lang. Hala, baka di na bukas. Pero ano, I mean, kasi usually pag pumunta ka sa sari-sari store or sa convenience store, makikita mo naka-display yung mga bote, yung mga sachet, yung mga container, mga box. Kung sa inyo, paano siya? Kasi naka-glass lahat, bulk. Nakikita mo sila, wala makikitang packaging. Oh, interesting. Ano yung label dun? Paano naka-label? Nakalagay, bring your own containers. Ganun. Oh. Tapos mga naka-label, yung per gram niya. So, yung price. Price per gram. Ganun. Parang bigas eh, no? Parang per kilo. Ganun. Pero yung per gram. Oh, sige. Pag pumunta ako, kung di mo na umabot mamaya, bukas, pipicturean ko and papost ko sa Facebook page ng Startup Podcast page. I promise, ilalagay natin dun ang tingin station. Kumusta naman ang parang reception ng mga tao? Kasi it's something new eh, di ba? So, tsaka, kumbaga, I mean, price-wise, may effect ba yun sa presyo? Kasi baka isipin nila, I mean, kumbaga, how do you convince them to buy sa tingin station? Ano yung parang edge din or parang value aside from the sustainability aspect? Ano yung why will a normal consumer buy sa tingin station? Yung una naming napansin, noong una actually mahirap nga. Kasi yun medyo bagong, actually parang hindi siya bago, pero nawala na culture natin yung pag-refill. Kasi ba dati, kwento ng mga lola, gano'n, na bibili sila sa sari-sari store, may bote naman sila. So parang binabalik natin yung dating ganun ba dati? Hindi ko alam na ganun dati. Yeah, pati mga asin, gano'n. Yung culture noon kasi lang. Di ba, kapitbahay mo lang, minsan hihingin mo na nga lang daw eh, mga gano'n. Ngayon nawala na yung mga gano'n, kaya nawala yung ganung culture. Alam mo, may convenience talaga. Tsaka may kasalanan din dito yung mga manufacturers. Kailangan natin ilagay yan. Pinupush nila eh. Oo nga, ba't nila pinupush sa atin na tayo tsaka baka tayo may responsibilidad magtapon ng mga basura na yun. Dapat sila, di ba? Exactly. I mean, kasi pag binatas natin yung bote, dapat ang binibenta nila yung tubig or yung shampoo, hindi naman yung lalagyan eh. So, bakit responsibilidad yung packaging? Dapat Dapat diba? sila yung may kasi binayaran na nga responsibilidad natin dun. yung packaging, tayo pa magbabayad sa pag-manage Tama. pagtapon, pag-dispose. Yun nga, doble-doble talaga na yun yung di na-realize ng kasi syempre convenience at yung affordability nga ng sachets. Pero in the long run, kung i-compute mo lahat, of course, daya talaga. Kaya merong tinatawag na EPR law. Ano yun? Extended Producer's Responsibility. Yung sinabi mo na kailangan nilang yes. Yung problem kasi doon, yung hirap true naman. I mean, true. recover yung plastic. Kaya talagang kailangan nilang bawasan. Yan sana. Pero it's their responsibility. And yun nga, dapat sa kanila din manggaling yung ganong effort. Actually, yung dapat ganong nga, system. That system talaga ang i-develop nila. Tsaka dapat yung tingin station, sinimulan ninyo. Dapat sa kanila nanggaling yun. Exactly. So actually, pwede mangyaring business model ninyo is kayo yung magiging arm nila for the EPR law. Kasi para ma-implement nila, kailangan na ng tingin station eh. So yun yung role nyo sa business chain. Yun yung pwede mangyari. Kasi medyo flawed pa kasi yung EPR. Parang retrieve pa lang ang recover pa lang ng plastic. Pang na-produce na nila yung plastic, kailangan lang, yung sa EPR, kailangan lang nilang i-recover. Hindi pa talaga mag-implement ng reduction. Tsaka nangyayari nga, yung mga ganyan, gumagana siya so far sa mga electronics kasi yun yung kikita pa sila pag kinuha nila. Ito kasi hindi naman ganun ka-profitable sa kanila kapag bumalik sa kanila Mahirap i-process yan. I-upcycle, kumbaga ibalik sa plastic yung Pero kung actually, electronics or kung bakal. Impossible talaga na ibalik into plastic ulit. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs.
will help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Pero it's still the responsibility and Oo. ayun. But anyway, pag-usapan muna natin ang kwento no ni Tingy Station and you kung as a co-founder of this startup. So paano nagsimula ito lahat? So medyo balik tayo maybe sa student life Ideation. maybe and then paano nabuo yung idea? Yes. Actually, graduate ako dito sa UP UP Baguio. Baguio ng computer science. Actually, ang tinapos ko. And you're from Baguio talaga? Yeah, Okay. taga Baguio talaga ako. Born and raised here. And itong concept na to, kami magkakapatid ang Oh. kaya sila may work, Oh, isa ang nag-aaral naman ng pa, family kaya- niyo, ang woke naman. I mean, Ay, ang naman. I mean, ang socially active din. I mean, to think of this advocacy, to think of this I guess talagang sa mother rin namin, Parents sa parents. din, Yung mother ka kasi influence. namin galing siya sa province. At Mm. doon nga, sabi niya, nag-existent ang plastic. Parang hindi naman nag-exist doon ang plastic. Kaya nung punta siya dito sa Baguio, ang una nga niyang culture shock na ba't nakabote yung mga tubig? Pag nasa Parang metro. yun, Saan province siya galing? Sa Mountain Province. Okay. Ayun. Tapos, Yeah. yun yung una niyang na parang hindi siya sanay na mamuhay with plastics. Siguro isa yun na hindi namin na-realize until lumaki Kasi kami pinanganak na kayo, normal na siya. Oo, parang lang. Normal lang. And then, yeah, Hindi so... pala siya normal. Hindi pala lahat ganun ang Actually, ginagawa. yun na nga isa pang Hindi lahat. problema dito eh. Pag pinanganak ng bagong generation, yun na yung isipin natin na normal, na mali naman pala, di ba? So, responsibility din ito ng mga older generation. Right. Na, ano. But anyway, sige. Puro tayo angst dito at rante. Sige, so, naisip nyo na yung idea ng inyong family, magkakapatid, then how did it happen? Parang na-inspire lang din kami sa mga nag-start actually ng ganitong concept abroad at saka local. Meron din sa Bacolod. May project. Actually sila project siya. Na ganun din. Walang sayang. Yun yung wala usik. Parang Bisaya ata siya na walang sayang. So nag-research lang din kami. Parang way back 2018, 2019. Ganun parang nakan pa lang namin yung idea ng ganung store na na-amaze lang kami. Ayun. Tapos nung pandemic, 2020, ayun, parang na kami, baka kaya nating mag-start since walang ganun dito sa Baguio. Wala pang, nahirapan din kami maghanap So, ng... paano nyo start? Parang Buti mo na hindi lang ko ma-imagine. Yun actually yung problema kaya walang gumagawa nito. Kasi ang hirap na i-start. Oo. So, paano Mahirap nyo talaga start? siya Paano actually. start? Nag-start kami sa few products. Okay. Sinimulan namin Sabagay. ano ba yung mga usually nating ginagamit? Shampoo ba? Tsaka mga dishwashing. Yung mga laging kailangan ni-replenish. So, Nag-start first lang kami step dun. nyo is naghanap kayo ng supplier ng bulk Yep. ng ano? Nag-follow rin kami ng mga zero waste groups sa Philippines and Baguio. Doon kayo nakahanap din. Yeah, tapos may isang supplier na talagang sinusuportahan niya ang mga gantong concept store na yung sila manufacturer ng yun, yung mga dishwashing, shampoo. And sa Baguio kayo ang first, no? Meron before, kaso hindi sila more of refilling, more of eco-friendly alternatives like bamboo. So may packaging pa rin. Pero iba yung packaging, Wala namang kumbaga. packaging, pero hindi sila masyado sa refilling. Hindi sila refilling. More of yung mga, for example, metal straws. Okay, mga ganong so, items. change yung Eco-friendly material. items. Mga eco-friendly na alternatives. Ayun, meron ganun dati. Yung mga kapatid mo pala, ano yung mga backgrounds nila? I mean, related ba sa sustainability or eco? Actually, yung sister ko, biology graduate siya. At yun nga, yung research niya, mga pine trees, mga... Tapos yung sister ko, dito lang, actually lahat kami pala dito sa UP Baguio. P6 naman yung isa. So ilang kayong co-founders nito? Sa'yo mo ng 4? Kasi yung isa naman, yung uncle namin, na siya naman mas business side kasi siya. Pero family din, kumbaga. Yeah. So ayun, so may idea na nakahanap ng supplier. I can't imagine din, it's hard then to start up. Kaya nga, yung anxiety. Yes. So this is not just starting up a new business. This is starting up a totally new business venture.
So, Right. kamusta yun? Yung parang, syempre, kailangan niya pa magtayo ng sari-sari store, humanap ng place, ano? So, paano yung Mm. paano nangyari yun? Nung nakahanap namin yung supplier, actually matagal, mga more than a year. Naghahanap Yun ng supplier? na-process. Okay, Oo, okay. supplier, yung nagte-test kami ng products, Tinest nyo nakikipag-usap pa sa rin. supplier, yung mga arrangements, sa delivery, sa paano yung Oh, yung ano yan, yung kailan nilang bawiin yung containers, mga ganong yung back-end operations namin. So, medyo natagalan talaga kami doon. Tapos, nag-start lang kami sa office. Dito kasi ako nag-work noon. sa, Dito sa Department of Math and okay. Computer Science. Tapos, mga Ano ginagawa mo work dyan? ko. Programmer po ako Oh, noon, okay, nung okay. time na yun. And then, Tapos, yan, sinasabi ko na sa kanila paunti-unti, yung concept ng isang okay. zero waste refilling store. Tapos, sinabi ko lang sa kanila na gusto niyong i-try. Okay. Pero parang, Nag-start. saan yung parang base nyo? Sa bahay? Or yung parang, Home yung, base lang siya noon. andun yung mga bulk nyo Stocks. na ano? Tapos, Andun yung mga bulk. Tapos parang delivery lang siya. wala pa Nag-start. kayong parang Walang store talaga. physical. So, parang, yun, nag-start sa friends, Ganun network na, pala. bili kayo ng tingi, ganyan. So, paano May yung ganito mangyayari yun dati? kami. Kukunin mo yung container nila, uwi Mm. ka, re-refillan mo, balik mo Bukas. sa kanila. Bukas na. Ganun. Mas mura ba? Actually, mas mura siya. Kasi hindi mo na, nalis mo nga yung packaging. Kaya nga. Ayun. Tapos yung brand din. Alam mo yung similar sila True. na yung True, kasi manufacturer. ano yun eh, marketing expense yun eh. Kaya Diba, kaya yung nagkakaroon kaya branding. naging mahal pa yung bukod sa packaging, Exactly. pati yung actually marketing tsaka other overhead expenses nila. So May tayo na team naman sila, may tayo marketing na naman team. yung gumagastos nun as Yeah. consumers, 'di ba? I mean, Actually, yeah. Kaya malamang mas mura yun. Kahit na kasing quality niya yung mga commercial brands. Pero since siya, yan, walang brand. Yan. oo Kaya nga, no? So brandless totally talaga ito, no? So parang lang, bili ako shampoo, manufacturers sila. ganun. Bili ako shampoo. Wala siyang brand at all. Tingin station shampoo lang siya, ganun. Parang ganun. So, shampoo, detergent, dishwashing liquid, wala siyang variants, isa lang. Or meron din? Pinili namin yung sensitive, yung hindi, walang kulay, walang amoy, yung Tama, pinaka-least neutral na, talaga eh, no? neutral. Pero isa lang, Na walang biodegradable. pagpipilian. Meron yung iba meron. Meron For din. example, meron. May sensitive, meron yung iba-ibang amoy. Ganun. So, ganun ganun. yung, hindi siya parang by brand name, kundi by Isang by sensitive, by ganun lang. delicate, ganun. Though meron yung iba, for example, yung shampoo, meron kasi yung mga organic naman. Okay, Yun ibang okay. supplier na yun. Okay, so more of the description, kaya siya na-distinguish. Yung more of yung profile ng product Yep. mismo, hindi by brand name. Yep, exactly. More of yung variant nga siya. And then ayun, so nag-start kayo sa mga friends, sa network, and then may mga bibili naman na tingin kasi mas mura, tsaka saves the environment din, ano? Kailangan ng usap-usap muna eh. Tsaka syempre to validate somehow na yung concept and yung So, kailan kayo what nag-start we're doing. magkaroon ng store? Noong January 2022, doon na kami Oh, nag-soft tagal na opening. rin. Parang sinabi ko, let's do it. Pero nag-invest pa talaga kayo kasi I mean nag-spend kayo ng place, 'di ba? Rinirentahan niyo 'yun pa, 'di ba? So, kumbaga nag-invest kayo kumbaga. Kaya madami kami. Madami kayo, parang initial capital. Oo, ganun. Ikaw Just nag-initiate? to make it happen. Yeah, parang somehow. Pero bakit nyo initiate? Parang nag-isip kasi, ayoko lang kasi parang dumating kami sa point na, may tayo pwedeng capital na. May kinita na rin kayo? Okay. Parang alam naman namin na papunta na doon. Okay. Na kailangan na rin natin ng physical store. Ayun. So, nung medyo okay, sabi ko, sige, ikaw na, try natin. Kasi pandemic nun, mababa yung rent. Medyo mababa yung rent tong time na yun. Kaya parang magandang mag-test. Nag-lockdown ba sa Baguio? Dito? Lockdown din naman. Paano yun? So, record lahat, half yung hindi sila makakagalaw-galaw masyado. Pero nung time na yun, medyo tourist pa lang, pero hindi pa pumapasok ang estudyante. Parang inopen lang for tourists. Okay. So, yun pa lang yung may pass. So, after ba nung nawala yung lockdown, dumami ba naman ba yung mga bumibili? Lalo na estudyante. Kasi naging estudyante talaga? Kasi sila yung 20 lang. Ate, ikaw nga, 10 pesos binibili? nito, 10 pesos nito. Usually snacks, at saka mga pangluto. Yun ang mostly nilang binibili. Pangluto? As in cooking oil? Soy, oil. May cooking oil kayo? Meron din. cooking oil. Ganun. Ayun. And then, paano nyo siya inaano? Paano nyo siya minamarket sa, kumbaga? Kasi, I mean, of course, nagtayo na kayo ng store. Actually, laki marketing na yun. Nakikita kayo, diba? Pero, paano spread kumbaga yung word of Tingi Station? Talagang una sa social media.
And talagang, nung nalaman na nag-start rin sa mga news group, mga, ayun. Tapos Nag-feature kayo sa mga nagjo-join oo, yun, sa nag-feature. TV, radyo, and now sa podcast. Ay, oo nga, eh. Hi. And Yun, then, yun sa TV. Tapos nagjo-join din kami lagi basta may opportunity exhibits, ayun. Tas ngayon lagi na ako ini-invite as resource speaker para sa mga schools, mga on ganyan din or hindi lang? sustainability, on plastic, grabe. ganyan. Galing. Tsaka isang malaking factor din yung pag-join ko ng NGO, yung Zero Waste Baguio. Kasi mas inopen niya yung way of, yung perspective ba, different perspective on how to. Tsaka ang question pala, Comsci ka, 'di ba? So, Right. parang yung mga intricacies nung being eco-friendly, like yung mga iba't ibang uri ng plastic, ganyan, yung mga single-use plastic terminologies, how did you learn about them? Or on the go lang din talaga? Talagang research, oo. Talagang, before rin kami nag-start, ang dami namin ginawang reading, basa-basa talaga. Kailangan masinsinang research. And sa then, mismong problem, global, ano ba yung ganap globally, nationally, and here sa Baguio. And then now, dito tayo ngayon actually sa office ng UPB Silbi. Ayan, Silbi is short for Social Innovation Laboratory and Business Inclusion. So, paano kayo napunta dito and kamusta naman ang pagiging incubatee ni Silbi? Ayun, since lagi ako dito, actually nakikita-kita ko lang. Nakita ko kasi na may call for, yun nga, nakita ko yung incubation program. Pero nakita ko, creatives lang. Kaya parang medyo on creatives. Kaya hindi ako nag-apply actually ng first call na on creatives. Pero like, nag-work pa rin kasi ako dito sa UP. So, lagi ako andito. So, napapadaan ako sa dati nilang office, ganun. So, Tapos kinausap ako nung may nag-refer actually. May nag-refer na isang staff na alam na nila UP. yung tingin station. Oo. Baka pwede niyo siya ikon. Pero yun. Tapos, kinausap na nila ako. Pwede pa rin naman. Kasi it's a creative solution. Hindi man creative na, visual. And then, so, kamusta nung nag-join kayo? Kamusta yung program? Anong mga nadagdag na value for you? Yeah, ang nakon talaga entrepreneurial mindset. Pero by this time, may store na kayo, no? Diba? May physical store na kayo. Isang branch pa lang. Afterwards lang yung second na branch. Yeah, after a year. Kailan ba okay. After a year. Nung nakita namin may need, kasi parang out of the way daw. Pag taga Baguio ka, local ka, di ka naman laging pupuntang SM banda. Saan ba yung first branch or yung... Sa Mega Tower. Yun yung nasa baba ng cathedral. Okay. Parang okay. So, ang cathedral ay nasa malapit sa SM, di ba? Sa kaliwa, yung nakaharap sa SM, sa kaliwa. Yung second branch nasa? Market. Mismo. Sa baba. Sa baba. Yung sa dulo ng Burnham Park. Tama, di ba? Yung sa, tsaka doon yung masakay ng mga jeep, di ba? Doon banda. Pero sa taas pa. Parang taas hilltop pa. siya. Ay, oo, hilltop. Okay. So, magkalayo naman pala. I mean, Session siya. Road. Pagitan yung Session Road, di ba? Tama. Okay. Pero sa bagay, palengke yan. Doon, yun ang lagi pinupuntahan ng mga pamilya, ng mga household. Mga locals. Kaya, pinush namin na sana magkaroon kami sa near, yun, yung Paradahan, near market. Yan, kaya yung second branch. So, kumusta naman yung pag-open ng second branch? Hindi ba kayo na-anxiety ulit? Oo naman, lagi. Basta may bagay. With the rent and with the new equipment, I mean, mga bagay na bibilihin nyo, mga so, yun, medyo. Investment din ulit yun, diba? Another investment yun. Tapos yun nga, ang dami uncertainties kung ba. Pero, eventually, nung nalaman na nila, may na pala sila. Mas iba talaga yung market eh. Mapapansin mo na totally different. Dito kasi mostly tourist students. Doon naman mga locals. Estudyante din na taga dito. So sa ngayon, ano mas malakas? Yung second branch dahil sa lugar? Or same? Right now, mas kompleto pa rin. Mas maliit kasi yung second branch sa market. So mas kompleto yung products. Ganun. Kaya yung mga iba na gusto nilang mas maliit yung space ng second branch? Mas maliit siya. Okay. Market talaga. Palengke talaga. Hindi siya parang closed room. Open siya. Close pa din naman. Pero smaller yung space. Pupuntahan ko rin and I will take a picture and I will post sa Facebook page. Yan. Sige. Sa market naman. And then, ayun, so sa Silbi nga, so paano pa kayo natulungan ng incubation program na to? Parang nabigyan kami ng direction. Kasi minsan parang at some point, di ba, pag business, parang di mo na alam ang daming opportunities, ang daming
pwedeng tahakin, Buti pa kayo pwedeng madaming direction. direction. Ay, pero minsan yun nga, baka mali or hindi na't mali, Okay. pero Yeah, true. minsan nagiging confusing na. Ano ba Okay. talaga yung Yeah. gusto mong gawin? Parang gano'n. Ano ba yung goal niya, di ba? Ano ba talaga yung vision? So, yeah. So, Nabigyan ako ng clear ano napili yung picture. direction now? Ano yung parang ano yung nagiging focus nyo now sa ano? Mag-third branch ba kayo or ano parang kumbaga priority nyo now as a business? Talagang make it more accessible. Oh, okay. Through any channel. through any channel, pwedeng through delivery, mobile store maybe, Meron na ba kayo ganon. sa like e-commerce? I mean, kunyari, Yun nga, wala delivery. Wala pa? So, sa ngayon talagang bili lang sa store pa? Ganun. At saka deliveries. Pero pwede rin nga yun, no? ganon. Actually, ang ganda na ma-establish, no? Kasi dati nga ikaw ginagawa mo yun dito na refillan mo lang yung mga containers nila. So, Ganon. pwede Kaya maganda yung may mga riders na nagre-refill ng pwede, ano. yun ganon sana. Any channel. Or mas makipartner pa nga with sari-sari stores eh. Actually, Kasi sila pwede. establish ng may store doon. May option lang na refill. Actually, with that, mas ma-multiply pa yung ano, yung effect knitting station kasi hindi nyo na kailangan bumili ng panibagong lugar, ng panibagong store, hindi nyo kailangan mag-rent. Pang support lang ang pwede rin na parang ano, assistance. parang sort of franchise-ish. I mean, sari-sari store pa rin naman sila eh, pero may ano, may added lang na refilling stations. Pwede, diba? actually. Ganon. Basta to really make it more accessible. Makaboto ako dun. I mean, diba? I think yun yung pinaka-okay din. Kasi parang, yun din, daming, di ba pag, dami ko rin kasing sinalihan na iba, for example, DTI na training, daming suggestions, namin minsan naka-overwhelm. Ano bang talaga direction? Ano pa yung mga ibang ano ba bang mga kinakan nila? Na wag muna. Yung iba na, focus ka lang dyan. Online. Or ganun, online natin. Or, hindi pa ba? Madami, B2B. Mag-B2B ka na lang. Yung para malaki ang mga ganong stuff. Doon pa na vote sa ano, yung make sa sari-sari store. Kasi tsaka yun yung talagang parang subok na rin siya eh. Mas madali siyang talaga siya na store, diba? Tsaka parang pag tignan mo, mas madali siyang options. i-adapt ng mga local. Mas madali siyang i-adapt ng mga tao. Kasi hindi siya Sidaanan talaga. Sanay na silang pumunta hindi siya doon. super something new eh. Parang something existing na may panibago lang choice na pwede. Exactly. Added options lang talaga. So as a startup, for you lang, what's the most successful thing na nangyari and ano yung pinaka-challenging thing na nangyari? Ano ba? Siguro most successful, parang saan yung second branch namin. Parang hindi ko yun na-imagine. Siguro a few years ago, parang yung store itself, parang bonus talaga yun na na-achieve namin yun to make it more accessible sa mga residents ng Baguio. Ayun. At tas yung recognition rin kasi from the LGU, lagi natin na kami tinatawag na mag-inspire ba? Parang ganun. To give hope. Kasi minsan, di ba, nawala na tayo ng hope na lahat na lang naka-plastic. Wala naman tayong choice. Yun na kasi, nandun na sila. So, kahit pa paano, nabibigyan din ng hope people na may other options. Challenging naman. Yun pa din means para sa akin to penetrate a wider yung masa talaga. Parang ngayon, medyo pili pa lang yung mga medyo mas ng awareness. Sila pa lang ang natatarget. Pero we wanted to really, paano ba, i-penetrate yung wider. Actually, lahat talaga. Tsaka, even yung mga nasanay na talaga sa usual. Actually, yun talaga ang combat dito eh. Behavioral kasi siya Same. Exactly. So, ano yun? Ano naman ang inyong vision for Timi Station? So, ano ba yung, gusto nyo ba third branch, fourth branch, fifth branch? And lalabas ba kayo ng Baguio City? Ano bang parang vision nyo? Talagang to make it a household name. Diba? Basta may wala ng dishwashing. Sa Timi Station. Or yun nga, by partnering din na with stores. Refill na lang. Yung parang maging normalize siya. Na hindi na lang siya something na extra effort pa sa consumer na magdala ng bang gusto natin normal. Something na normal na lang talaga ang pag-refill. Ayan. Grabe. Super support ako dito kasi thank you. Naisip, I mean, I have to say, naisip ko na to dati. Pero for sure, hindi ako yung una, no? Pero naisip na siya ng mga tao. Pero kayo ang gumawa. To make it kayo ang may second branch na. So, sabihin mo ng ibang tao na, I mean, ibang tao kasi sinasabi nilang success for a startup is parang when you become 100 times, you become rich, when you Pero for me, this is actually a success already. Kasi, grabe, I mean, second branch is true validation na actually, kung makikita yung unang branch nyo and may impact siya, and the fact na nagtayo kayo ng second branch, parang, widen nyo
pa basically yung initial success na nakuha nyo. So, Thanks. I'm personally inspired and I give my support. Sana nga dumami pa ang tingin station. Sana even sa Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging normal nga yung tingin station na... Shout out rin sa mga refilling stores in Manila, in Visayas, Mindanao. Marami na rin naman po. Pero yun nga lahat kasi kami small scale pa lang. So, the more pa sana partnerships with alam mo, may ano rin dito may somehow conflict with the other large manufacturers, with the large brands din. May brand pa rin yung ingrained na sa mga tao. It's not just an economic thing but also a behavioral thing na kailangang mabago. Tsaka ano talaga, I mean... You have to establish Denting Station as a brand na talagang legit, trusted, and normal nga for any Filipino. Yeah. Ayun. Right. So, grabe. Thank you so much, LK, for this conversation. Thank you, I mean, thank you una-una sa ginagawa ninyo and thank you din sa pag-share nito. I mean, ayun nga, gusto ulitin na isa ito sa mga example na lagi natin naiisip na solution pero finally may gumawa na. So sana sa mga nakikinig na mayroong mga naiisip, gawin nyo na yan. Yeah, go for it. Maunahan kayo ng ibang tao. Tsaka pangalawa, it's really good to really start up. Kaya nga yung name ng ating podcast ay Start Up. Start space up. Ready to start up a startup. Kasi iba yung parang challenge of starting May anxiety nga ganyan, diba? Risk siya. Pero it's really, kumbaga, great to start up something. So yung fulfillment. Yes. Tsaka for the for the society, for ano. So, thank you ulit LK, and if our listeners want to find more information about you and Tingin Station, so how can they know more? Maybe you can lead them to social media channels or website if you have. Yeah, we are on Facebook and Instagram, Tingin Station, and also on TikTok, actually. Yan, doon ay pinupost mga behind the scenes. So, para actual yung nakikita. Tsaka pang mainstream yun. Follow ko kayo. Follow nyo sa TikTok. Kami sa TikTok, Facebook, and Instagram. So, search na lang Tingin Station. Sige. So, I also put the links, but search na lang din Tingin Station on Google, Facebook, Instagram, and TikTok. Yeah. And ayun, thank you so much, LK. Thank you so much, a startup. Thank you very much to our 50 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. 1. CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Tuala, privacy-focused digital experience for sharing identity information across Web 2 and Web 3 ecosystems. Better Support, a Manila-based BPO company. They are offering a referral program for anyone who can bring in new BPO clients. If you know any Western-based business that might have a need, let us know. Britanna, a cloud-based enterprise-grade ERP solution that fits the small and medium business budget. Fail Coach, business training, coaching, and consulting for startups and SMEs that are scaling or finding product market fit. Wonder Brand, next generation data science-driven brand strategy and design company for emerging markets. School Tech, all-in-one AI integrated school and learning management system for small and medium schools. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. East Point Business Outsourcing Services, the one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. And Space Cebu, global co-working space, private office, and meeting rooms for startups, digital nomads, and freelancers. Mamiki Super Pet App, the Philippines' first ever one-stop mobile app for pet products and services. MarketMind Local, a digital marketing company focused in helping small and medium businesses. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and maps for LGU's real estate, tourism, and private businesses. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Smile, consent-driven digital employment verification service to make smarter decisions faster. Divico Technologies, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Drive Manila, PH largest peer-to-peer car rental community. Ignite Careers, career matching platform for Filipino talents and hiring companies in the outsourcing industry. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. Benjoy's Food Products, the home of premium bacon ends, tapa, and tocino. This episode is powered by Contact RFID Business Cards, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, Codesham, Jure.ph, Big Giant Games, Founders Launchpad, Packetworks, Uplift Code Camp, Pareto Consulting, Agile Data Solutions, Hassel PH, Board Prep, Zales, Sirius MD, Pahatid PH. Please support the podcast through the links in the description.